Iniuntog sa blackboard ng lalaking estudyanteng yan ang kanyang kaklaseng babae. Napaupo tuloy ang babae. Agad na sinugod na isa pang lalaki ang estudyante na nakit sa babae at nagsuntukan sila. Nangyari yan sa loob mismo ng classroom sa isang high school sa Mandaue City, Cebu nitong Lunes. Ayon sa ama ng sinaktang babae, ex-boyfriend ng kanyang anak ang lalaki na nanakit dahil umano sa selos. Hindi rin daw itong unang pagkakataon na sinaktan ng lalaki ang kanyang anak. Sinusubukan ng GMA Integrated News sa makuna ng pahayag ang lalaking nanakit. Sabi ng high school head, isolated case ito. Wala pang pahayag ang iba pang sangkot sa gulo. Iniimbestigahan na rin ito ng DepEd at ng mga pulis. Sinabi ni Vice President Sara Duterte na may pinagdaraanan ngayong problema sa politika ang kanilang pamilya. Nakatutok si Jonathan Andal. Pasalamat po. It is true that we are the political family, our political side of our family is going through a rough patch right now. Yan ang pag-amin ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa pinagdaraanan ng pamilya Duterte. Hindi na siya nagbigay ng karagdagan detalye pero nagpapasalamat daw siya nang magpakita ng suporta sa kanila si Senadora Amy Marcos. Noong 2015, ako ang una at kaisa-isang gobernador na nagdeklara ng suporta para kay Presidente Duterte. At kahit ako ang nag-iisang matitira, maninindigan ako para sa kanya. Nagpasalamat ko kay Senator Amy Marcos sa iyang padayon na pagsuporta sa politika sa amo ang pamilya. Kamakailan dahil sa confidential funds, nagpasaringan ng pinsan ng Pangulo na si House Speaker Martin Romualdez at dating Pangulong Rodrigo Duterte na tinawag ang Kamara bilang pinakabulok na institusyon. Pinalagan ito ng mga kongresista at naglabas ng resolusyong nagpapakita ng suporta kay Romualdez. Pero hindi pumirma sina Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo at Davao City Representative Isidro Ungab kaya tinanggal sila bilang deputy speakers. Kilalang malapit ang dalawa kay Vice President Duterte. Wala akong comment sa pag-remove, but I have a comment as their friend. Congressman Sid Ungab and Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo has my full support as a politician and as a friend. Kaugnay naman ang lumulutang ngayon na tambalang Sara Amy sa 2028 presidential elections. The future is far too distant for us to speculate right now what will happen in 2028. Masyado pa rin daw maagang pag-usapan kung hihingi siya ulit ng confidential funds sa susunod na taon. Samantala, dumalo kanina si Duterte sa renaming ceremony sa dating BIR Road at Agham Road sa Quezon City na tatawagin na ngayong Senator Miriam Defensor T. Santiago Avenue. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Bibigyan ng kapangyarihan ng Pangulo na tanggapin o tanggihan ang mga irerekomenda ng advisory body para sa Maharlika Investment Corporation Board. Ito ang isa sa mga nakasaad sa bagong Implementing Rules and Regulations sa IRR ng Maharlika Investment Fund Act. Nakatutok si JP Soriano. Halos isang buwan matapos bawiin ang Implementing Rules and Regulations ng Maharlika Investment Fund Act para isailalim sa pagsusuri, inilabas ngayong araw ng Malacanang ang revision ng IRR nito. Isa sa mga nakasaad dito, kailangang isumite ng Maharlika Investment Corporation Board Advisory Body sa Office of the President ang mga nominado sa pagkapresidente at mga direktor ng MIC Board. Binibigyan din ng kapangyarihan ang Pangulo na tanggapin o tanggihan ang mga irerekomenda ng Advisory Board. Pwede rin niyang atasan ang Advisory Board na magsumite ng iba pang nominado. Binubuo ang advisory body ng mga kalihim ng Budget Department, NEDA at ang National Treasurer. Base sa lumang bersyon ng IRR, limitado ang pagpili ng Pangulo sa ipapasang shortlist ng advisory body. Paliwanag ni dating National Treasurer Rosalia De Leon na miyembro ng Monetary Board at ng Review Group sa IRR ng Maharlika Investment Fund. Tinanggal dito ang ilang qualifications para mabigyan ng kalayaan ang board na tukuyin ang mga specific na qualification ng iba pang officers sa board. Nais daw ng Pangulo na hindi mabahiran ng political influence at konsiderasyon ang board. Sabi naman ni Albay Representative Joey Salceda, isa sa mga kongresistang nagsusulong sa Maharlika Investment Fund. Ngayong nirevise na ang IRR nito, dapat na raw mas tutukan kung anong mga investment
ang kinakailangang tutukan gaya ng tubig, transportasyon o kaya'y energy infrastructure. Tulad daw ng ipinangako ni Pangulong Marcos, maaari na raw maging epektibo ang Maharlika Fund bago matapos ang 2023 at sa 2024 maaaring magsimula ang pamumuhunan nito. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Oy, labas! Labas! Nasunog ang isang kumbento sa Maguindanao del Sur kagabi. Walang naisalbang gamit pero ligtas naman ang 4 na madre at ilang estudyanteng nananatili roon. Iniimbestigahan pa rin ang sanhi ng sunog. 7 SUV naman ang natupok sa magkakahiwalay na lugar sa General Santos City. Ayon sa BFP Gensan, sinunog ang mga sasakyan. Isang suspect ang arestado na wala pang pahayag. Hinahanap pa ang kasama niya at nagpapatuloy ang investigasyon. Iniimbestigahan na ng otoridad ang isang inabandonang SUV na posibleng konektado sa nawawalang beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. Natagpuan ang sasakyan sa isang bakanting lote sa Batangas City. Wala ring plakang sasakyan. Iniimbestigahan din kung ito ang sasakyang sinasabi ng 2 saksi na pinagdalhan sa nooy dugo ang biktima. Patuloy naman ang manhunt operation at monitoring para sa mga person of interest sa pagkawala ni Camilon. Wala pang komento ang pamilya ni Camilon ukol sa issue. Mga kapuso, hindi lang talas ng isip sa pag-compute at pag-budget ang kailangan sa pamimili ngayong Pasko, kundi pati talas ng mata dahil meron pong ilang nagtitinda na nakakaloko raw ang presyo sa karatula. Nakatutok si Von Aquino. Ngayong Kapaskuhan, kaliwat kanan ang pamamalengke para sa pagkain at panregalo. Pero dapat alerto para di mabiktima ng mga nananamantala lalo na pagdating sa nakapaskil na presyo. Ayon sa ilang nagtitinda ng prutas sa Divisoria, diskarte talaga na maglagay ng murang presyo para maakit ang mga mamimili. Gaya ng tindang lansones na 40 pesos pero hindi per kilo kundi 1/4 kilo lang. Kasi namamahalan po sila. Halimbawa, gustong kumain na tumikim lang. Paano naman po sila makabili kung 150 ang nakalagay mo dyan? Paano sila magbili ng 1/4? I-divide na naman nila. May nagtitinda ng grapes na imbis na per kilo, tumpok ang bentahan. Ang ibang tindang apple, 70 pesos kada piraso naman at 3 for 200. Nalito po ba kayo? Hindi ma'am. Kasi nakita ko 50 pesos tumpok. Siyempre, kung halimbawa, yung sa 50 pesos dun sa maliit na ano. Yes ma'am. Ilan yung binili mo? Isa lang po. Sa akin lang naman po eh. So magkano yung isa? 70 po. Ayun po, may nakalagay naman po. Para hindi mabudol, payo ng mga nagtitinda. Basahin lang ng maigi yung tag price, madam. Bago sila bumili, paliwanag nila. Magtanong sila at saka kung magkano talaga ang totoong price. Bukod sa mga prutas, nagpapaskil din ng presyo ang nagtitinda ng ibang items sa Divisoria. Mas bukas na ang ekonomiya ngayon kumpara noong kasagsagan ng pandemya, kaya mas malaki ang demand sa mga produkto at may epekto ito sa presyo, lalo na kung hindi sapat ang supply. Pero naniniwala ang isang ekonomista na sa kabila ng mga hamon, magiging merry pa rin ang Paskong Pinoy. Generally better Christmas pa rin on the whole if you put everything together. Kumbaga yung the whole economy na to. Nandun pa rin yung challenge, syempre, yung maging ano pa rin, kung limited yung budget, either magtipid, maghigpit sa turon, or talagang maghanap pa ng ibang kabuhayan, no? Other sources of income. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. 21 anyos na estudyanteng papasok na sa paaralan, sugatan ng mabangga ng isang garong o uri ng tricycle sa Lawag, Ilocos Norte. Agad siyang itinakbo sa ospital matapos mawalan ng malay. Maharap sa kasong reckless imprudence resulting in physical injury ang driver na wala pang pahayag. 61 anyos na motorista sa Aurora nasawi matapos mabangga ng van. Ayon sa pulisya, lumihis patungo sa kabilang kalsada ang biktima at nakasalubong ang van. Wala nang iba pang nasaktan at nag-uusap na rin ang magkabilang panig. Mag-ama sa Pangasinan nasawi ng salpukin ng jeep ang sinasakyan tricycle. Tumilapon ng bata habang pumailalim sa jeep ang ama. Ayon sa investigasyon, mabilis ang takbo ng jeep at umamin ng driver na nakainom siya nang mangyari ang insidente. Inihahanda na ng pulisya ang isasampang reklamo sa driver. Nakakulong siya ngayon at nagsorry sa pamilya ng mga biktima.
8 tao sa Batangas sugatan ng masalpok ng SUV. Batay sa investigasyon, mabilis umano ang SUV nang tangkaing i-overtake ang isang motorsiklo at isang tricycle pero nasalpok ang mga ito. Tumalsik ang rider at kanyang angkas. Nabangga rin ang tricycle na may 6 na sakay. Sinugod sila sa ospital at hinahanap pa rin ang driver ng SUV. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Nandal, nakatutok 24 oras. Real queens support each other. Yan ang nasambit ni global fashion icon Heart Evangelista sa pag-aayos nila ni Kapuso Primetime Queen, Marian Rivera. Pwede rin kaya silang magsama sa isang proyekto? Makichika tayo kay Aubrey Carampel. Kinumpirma ni international fashion icon Heart Evangelista na all is well na sa kanila ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera sa panayam ng GMA Integrated News. Recently, pinusuan ng netizens ang balitang nagpa-follow na sa isa't isa sina Heart at Marian sa Instagram. Nag-uusap na raw sila privately, pero hindi lang daw nila ito isinapubliko. I don't want it to be anything that's for publicity because something like that should be from your heart. And, you know, Marian and I, we've always liked each other. Komento ng ilang fans, the world is healing at nakakatuwa raw na nagsusuportahan ang dalawang Kapuso Queens. Real queens support each other. And it's a, you know, it's a testament that it's really the people around us that makes things bad. Nagsimula ang misunderstanding nila Marian at Heart noong 2011 nang magkasama sila sa pelikulang Temptation Island. Dati naman daw silang magkaibigan kaya natutuwa si Heart na na-rekindle ang kanilang friendship. I guess it's just a matter of time and honestly, I really appreciate her for, she has a very strong character, but I really appreciate her kindness and just her heart. May chance kayang muli silang magkasama sa isang project? I don't know kasi you know, busy din siya. But I think for me, what's important is, in the real world, we're okay. And that for me is a true queen. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Thank you, Nelson. Mga Kapuso, 44 na araw na lang. Pasko na. 44 days. Wow. 44, ang bilis nun ha. At yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.